Kumusta mga kaibigan? At sa araw na ito, samahan niyo ako sa isang kamanghamanghang paglalakbay sa kalawakan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakakamanghamanghang misteryo ng ating solar system. Ang Saturn, ang pang-anim na planeta mula sa araw, ay kilala sa kanyang napakagandang singsing. Pero, alam niyo ba na ang mga singsing na ito ay unti-unting nawawala? Bakit nga ba unti-unting nawawala ang mga singsing ng Saturn? Ano ang mga dahilan sa likod ng kanilang pag-ubos? At ano ang maaaring mangyari sa hinaharap? Alam nating lahat na ang mga singsing ng Saturn ay isa sa mga pinaka-iconic na tanawin sa ating kalawakan. Ang mga ito ay binubuo ng bilyon-bilyong maliliit na piraso ng yelo at bato na umiikot sa planeta. Pero alam nyo ba na unti-unti silang nauubos? Ayon sa mga siyentipiko, ang mga singsing ng Saturn ay hindi permanente. Sa katunayan, ang mga ito ay nasa proseso ng pag-ubos. Ayon sa mga siyentipiko, ang mga singsing ng Saturn ay binubuo ng yelo at maliliit na piraso ng bato. Ang mga ito ay patuloy na bumabangga sa isa't isa at dahil dito, nagiging mas maliit at mas pino ang mga piraso. Ang mga banggaan na ito ay nagdudulot ng pagkatunaw at pagkasira ng mga particle. Ang mga ito ay patuloy na bumabangga sa isa't isa at dahil dito, nagiging mas maliit at mas pino ang mga piraso. Bukod pa rito, may tinatawag na ring rain na nagpapababa sa masa ng mga singsing. Ang ring rain ay isang proseso kung saan ang mga particle mula sa mga singsing ay nahuhulog papunta sa planeta mismo. Bukod pa rito, may tinatawag na ring rain na nagpapababa sa masa ng mga singsing. Ang ring rain ay isang proseso kung saan ang mga particle mula sa mga singsing ay nahuhulog papunta sa planeta mismo. Ang mga particle na ito ay nadadala ng gravity ng Saturn at inaabsorb ng kanyang atmosphere. Ito ay ang proseso kung saan ang mga particle mula sa mga singsing ay nahuhulog papunta sa planeta mismo. Ang mga particle na ito ay nadadala ng gravity ng Saturn at inaabsorb ng kanyang atmosphere. Nakakagulat, di ba? Ang prosesong ito ay nagaganap sa loob ng milyon-milyong taon. Ang mga particle na ito ay nadadala ng gravity ng Saturn at inaabsorb ng kanyang atmosphere. Nakakagulat, di ba? Ang prosesong ito ay nagaganap sa loob ng milyon-milyong taon. Ayon sa mga eksperto, ang mga singsing ay posibleng mawala sa loob ng 100 hanggang 300 milyong taon. Ayon sa mga eksperto, ang mga singsing ay posibleng mawala sa loob ng 100 hanggang 300 milyong taon. Mukhang matagal pa, pero sa cosmic scale, ito ay parang isang kisap mata lang. Ang mga singsing ng Saturn ay maaaring maglaho bago pa man tayo magkaroon ng pagkakataon na makita ang mga ito ng malapitan. Ayon sa mga eksperto, ang mga singsing ay posibleng mawala sa loob ng 100 hanggang 300 milyong taon. Mukhang matagal pa, pero sa cosmic scale, ito ay parang isang kisap mata lang. Ang mga singsing ng Saturn ay maaaring maglaho bago pa man tayo magkaroon ng pagkakataon na makita ang mga ito ng malapitan. Mukhang matagal pa, pero sa cosmic scale, ito ay parang isang kisap mata lang. Ang mga singsing ng Saturn ay maaaring maglaho bago pa man tayo magkaroon ng pagkakataon na makita ang mga ito ng malapitan. Ang mga magnetic field ng Saturn ay may malaking papel dito. Ang mga magnetic field ng Saturn ay may malaking papel dito. Ang mga charged particles mula sa araw na tinatawag na solar wind ay nakikipag-interact sa mga particle ng singsing na nagiging sanhi ng kanilang pagkatunaw at pagkahulog sa planeta. Nakakapagpabagabag, hindi ba? Ang mga charged particles na ito ay nagdudulot ng pagkatunaw ng yelo at bato sa mga singsing. Ang mga magnetic field ng Saturn ay may malaking papel dito. Ang mga charged particles mula sa araw na tinatawag na solar wind ay nakikipag-interact sa mga particle ng singsing na nagiging sanhi ng kanilang pagkatunaw at pagkahulog sa planeta. Nakakapagpabagabag, hindi ba? Ang mga charged particles na ito ay nagdudulot ng pagkatunaw ng yelo at bato sa mga singsing.
Ang mga charged particles mula sa araw na tinatawag na solar wind ay nakikipag-interact sa mga particle ng singsing na nagiging sanhi ng kanilang pagkatunaw at pagkahulog sa planeta. Nakakapagpabagabag, hindi ba? Ang mga charged particles na ito ay nagdudulot ng pagkatunaw ng yelo at bato sa mga singsing. Sa kasalukuyan, wala pa tayong teknolohiya na kayang pigilan ang proseso na ito. Sa kasalukuyan, wala pa tayong teknolohiya na kayang pigilan ang proseso na ito. Pero ang mahalaga ay patuloy nating pag-aaralan at mauunawaan ang mga misteryo ng kalawakan. Ang pag-unawa sa mga prosesong ito ay makakatulong sa atin na mas maunawaan ang ating solar system at ang mga puwersa na nag-iimpluwensya dito. Pero ang mahalaga ay patuloy nating pag-aaralan at mauunawaan ang mga misteryo ng kalawakan. Ang pag-unawa sa mga prosesong ito ay makakatulong sa atin na mas maunawaan ang ating solar system at ang mga puwersa na nag-iimpluwensya dito. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pananaliksik, maaari tayong makahanap ng mga bagong kaalaman at teknolohiya na makakatulong sa atin na mas maintindihan ang mga misteryo ng kalawakan. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pananaliksik, maaari tayong makahanap ng mga bagong kaalaman at teknolohiya na makakatulong sa atin na mas maintindihan ang mga misteryo ng kalawakan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli mga kaibigan, patuloy tayong maglakbay at tuklasin ang mga hiwaga ng kalawakan.